Okay, mga kamatis, mga kaibigan, basahin natin 'to. Umalma ang Liberal Party at ilan pang partido sa pagtawag kay VP Sara Duterte bilang leader ng oposisyon. Matapos niyang magbitaw leader agad ng opposition. Actually, yung isang umaalma diyan, kung alam niyo yung Dilawan, isa 'yan. Or Pinklawan, isa 'yan. Kasi sila ideologically different naman talaga sila lagi sa mga incumbent na administration. Example, yung kay Duterte. Si Duterte, ang stand ni Duterte sa mga drug addict ay patayin. Okay, ang stand ng Liberal Party sa mga addict ay hulihin at i-rehabilitate. Gets? Kaya nga nagkaroon ng sobrang girian si De Lima at saka yung si Duterte during their time na talagang ginamit yung makinarya kay Madam para mapaalis siya sa pwesto, 'di ba? Siniraan siya ng Gmail. Eh ngayon mukhang may babae. So, it's going to be very very fun. Okay, so isa pa, yung mga pogo. Okay, mga pogo. Alam naman natin si Risa Hontiveros kasi hindi siya kasama dito sa mga to as far as I know. Pero ideologically speaking, since siya yung kasama siya sa minority ng Senate ngayon, it is showing na meron siyang different stand sa Pogo noon hanggang ngayon. Ngayon kasi very supportive na yung administration sa cause niya. So, hindi naman hinahayaan, parang wala silang comment masyado kay Risa Hontiveros. So, if there was someone na magli-lead ng mga opposition, I think si Risa Hontiveros yun. Bar none. Pero syempre, yung mga taga-yoyo ni Presidente, Vice President Sara Duterte tulad ni Harry Roque has something to say. And that is going to be our topic kasi sa kanya lumabas yung si Sara Duterte na daw yung leader ng oposisyon. Okay naman. Tuloy natin. Magandang gabi sa inyo. Good evening. Webes ng gabi, kaya ito na naman ang Spokes Hour. Yee! Abay, kahapon po ako'y tuwan-tuwa dahil nga Bakit? po nag-resign na si VP Sara bilang isang secretary ng Department of Education. Dapat lang. Dapat lang. Nakita niyo na ba yung PISA results natin? Yung PISA kasi assessment yan of how well you do in certain facets of learning. So dito ang inano nila, creative thinking. Creative thinking is using your imagination to come up with solutions or come up with stories given a situation. So bagsak yung mga Pilipino doon. The average Singaporean student is only 3% nung sa atin. So sa isang daang sa isang average student, average hindi yung pinakamagaling. Tatlo lang doon yung katumbas sa atin, okay? So ganun ka worse yung PISA ranking system natin. And knowing si VP Sara kasi, parang tama lang na umalis siya doon. Look, ang daming masyadong political, masyadong nag-aagawan sila ng mga Marcoses sa kapangyarihan ngayon. And maganda na rin na at least alam na natin yung totoong kalaban ng gobyerno. Kasi nga, nakikipaghilahan siya eh. Hindi ko sinasabing may gagawin siyang hindi kaaya-aya. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ideological yung difference ni Marcos at saka ni Duterte. It's more of power grabbing. Gets nyo? Siguro, hindi opposition, bitterness siguro. Mas tama yun eh. Kasi pag opposition, maririnig nyo mamaya, tuloy natin. At saka Vice Chair ng NTFL CAC. Okay? Ang ibig sabihin po nito, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Okay? At hindi na siya naging alter ego ni Presidente Marcos. Ibig sabihin, o pwede na siya magsalita ng kanyang talagang salooben sa mga issues. Nabibitter. So malalaman na natin yung stand niya sa China. Okay? Yee! Abangan namin yan ha. Sabihin niya, don't hurt my Chinese but papi. Sa kanila yung West Philippine Sea. Biruin mo, doon talaga ako diri kay Duterte. Biruin mo talagang binigay niya yung mga kunyari yung Ayungin Shoal, di ba? Oh, come on. It's disgusting!
tuloy natin. at po pwede rin siyang mamuno sa oposisyon. Mm. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? O bakit nga ba? Narinig naman natin Eto ang opposition kasi, yung mga kilala is, teka lang hanapin uli natin yung ilabas natin yung, ang mga kilala is yung Liberal Party, yan yung mga dilawan at pinklawan, okay? And yung naman, yung part dyan yata si Ma'am Risa, if I'm not mistaken, I'm not sure. Pero yung isa din is yung Makabayan Party Block na talagang nakikipagkiskisan sa kanila sa Congress. Now, Liberal Party, kung alam niya, sila Dilima yan, okay? Sila Noynoy Aquino yan, dilawan yan. So, handa mo bang lunukin lahat ng pambubullshit ng tatay mo para para sumama ka sa Liberal Party? Kasi ito yung opposition na matagal na. Okay, tuloy natin. yung dalawang oposisyon. O baka gagawa siya ng sarili niya. Kaso it takes a lot of political capital and actual capital to make a party na buo na may pundasyon na. Gets? So, tuloy natin. Yung isang kabahagi ng isang ito. teroristang CPP-NPA. Grabe naman. Nired tag pa no? Hindi ko na sasabihin kung sino yung nire-red tag niya, pero wag naman ganon. Attorney. Alam niyong bawal yon. Bahagi ng At saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkatao, no? Dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga, no? Ang leader ngayon ng Liberal Party, at least for the time being, or yung yung parang frontman ng Liberal Party, si Laila De Lima. So si Laila De Lima hindi pa nga not found guilty nga tapos ganyan ka. Pag yun, naupong DOJ secretary o kaya di ba kasi dating Justice De Lima yung niya siya yung sa DOJ dati. Pag yun magbantay ka. Comeback is real kung si Laila De Lima may driver na Janelle, ikaw may travel companion. Yee! Ingat lang sa trash talk. Tuloy natin. At ang sabi nila, hindi raw po pwedeng maging oposisyon si VP Sara. Yan. Well, unang-una, himay-himayin natin. Okay, so himay-himay natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party tahimik sa lahat ng issue. Hindi naman kasi kunyari yung Makabayan Block, that's meron na silang mga sinasabi about sa different issue. Halimbawa sa jeepney phase out. Ano yan kasi lagi kong sinusundan ko yung phase out ng jeepney na yan kasi ang administration medyo nagpipingpong sila dyan kung paano nila i-modernize, imbis phase out, modernization yung tama. So kunyari sila House Speaker, medyo sumaside sila sa Makabayan kasi ang Makabayan ayaw nila yatang i-phase out. So this is as far as I know. I could be wrong. Pero it's an ongoing debate sa Kongreso ngayon. Okay? So that's one. Kailangan mo ba narinig si BP Sara? Ano ba? BP Sara, anong masasabi mo sa jeepney? Bakit nakasakay ba dyan si Kibuloy? Kasi doon mo lang maririnig si VP Sara kapag interest na ng pamilya niya yung apektado. Ito tuloy natin Si VP Inday Sara. At siyempre, paano naman siya sasang-ayon dun sa mga pamamaraan na pagtrato sa mga kalaban ng gobyerno, no? Kalaban ba ng gobyerno si Kibuloy? Alam ko may kaso Well, totoo naman talaga. People of the Philippines versus Kibuloy na, di ba? Tignan nyo si Kibuloy, talaga namang linusob at nanindigan din. Linusob? Sakto lang. Kung linusob yon dapat may parang, alam mo yung linusob, yung mga nasa bahay lang, tapos papasukin, tapos sasabihin ng laban, yun ang lilusob. O kaya yung mga nako-collateral damage ng tukang, yun ang nilusob. Pero yun, SOP yun mga kamatis, mga kaibigan. Hindi lang naman simpleng tao si Kibuloy So, wag niyong i-twist yung narrative na parang sobra yung ginawa ng kapulisan. They just did what they had to do. It was SOP, Standard Operating Procedure. Kung ako sa inyo, panoorin nyo si Fiscal EJ para makita nyo yung unbiased
na nasa batas. Inexplain niya lahat yun. Pero pag si Roque, putya talagang bias yan. Matik yan. Si VP Sara Matik yan. Peter Griffin, tuloy mo. na yan po ay Mm. napaka lakas na dahas naman, no, para Lakas na dahas, bars. Nagpaputok ba? Hindi naman, di ba? mag-search ng warrant of arrest. Bakit? At talagang pinuna niya ang kapulisan dahil nga doon sa napakalakas, excessive use of force na ginamit. Excessive. Actually, pwede naman pagka kunyari may ang mga police they can break in kung magsa-serve sila ng warrant tapos nasa isang bahay yung tao tapos ayaw pagbuksan, they can open it forcefully. It's under law, bro. You know this. Basic yan. O paano ko natutunan? Kay fiscal, nag-discuss siya. Sinabi niya gano'n. They can break in kapag ka lalo kasi parang form yata ng resistance yun kapag ka ayaw lumabas or ayaw magpakita. And wag nyo kasing pakomplikahin, ilabas nyo kasi. And wag nyo ring tabunan yung sinabi ni Apollo Quiboloy na hindi siya susuko ng buhay. So talagang kailangan mag-ingat. So bakit parang kasalanan pa ni ang sabihin nyo kasi nakikinabang din kayo kay Quiboloy. Kung ano man yung pakinabang nyo kay Quiboloy, siguro binibigyan sila ng ligtas points. Si Roque, sabi nga ni kaibigang Ato, yan, 'di ba yung mga dagat-dagatang apoy moments? Sige, kwento mo sa travel companion mo. Sige na, tuloy na natin to. So talagang siya nagpahiwatig na hindi siya sang-ayon sa mga pulisiya ng gobyerno. Ano doon? Actually, wala naman siyang meron siyang policy ba ng gobyerno na 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 gawin yung standard operating procedure ng police. So yung nasa constitution natin, yung nasa batas natin, kung paano mag-serve ng warrant of arrest, ikinokontra ni VP Sara, ganun ba yun? Napaka-subobo na. Anyway, mga kamadis, mga kaibigan, tutukan natin tong balita na to. Tignan natin kung ano yung ifo-form na party ni VP Sara according to Harry Roque. Maraming salamat. At saka, Harry Roque, yun lang naman, gege mga lods.